could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, no, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jake and Kuya RJ. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Frank Puli at ngayon po yung ating last Wednesday for the month of June. Napakabilis po, no? And of course, next month or next week is going to be July na. And then sisilip na naman si Jose Marichan. Well, magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay magkaroon ng devotion. Hindi ko na po pahahabain kasi nga po ay napakaganda itong lesson natin na ito. Ang title po ng ating devotion ngayon is Don't Forget This. Sa Tagalog po ay Huwag Mong Kakalimutan Ito. Ano po? Ito po ay hango sa Jude verses 5 to 7. And of course, this is a reminder of Jude about false teachers doon sa loob ng church. Tulad nga po sinabi ni Kuya Egay last Wednesday, na biglang nag-shift ng mood si Jude. Nung una ay napakaganda, napaka-sweet yung kanyang approach. Tapos ngayon ay medyo matigas ang kanyang pagbabahagi. Kasi nga po ay hindi biro talaga ang magkaroon ng isang false teacher sa loob ng church.
At marami po mga churches ngayon, sad to say, they are not careful with that. At marami rin yung mga mananampalataya dahil medyo sikat yung kanilang mga nagtuturo doon o kaya ay yung mga kasama nila ay hindi na nila nakikita ano ba yung maling tinuturo ng isang false teacher. So nais ko pong basahin natin ang Jude verse 5 to 7, isang chapter lang naman po yun. Sabi ni Jude dito, "So I want to remind you, though you already know these things," ito po maganda rito alam naman na nila, kaya lang nga po ay nais i-remind muli ni Jude kasi nga po ay kuminsan ang dali natin makalimot, babalikan po natin yung mamaya. Ano po, that Jesus first rescue the nation of Israel from Egypt. If you would notice, Jesus, pero sa ibang translation ay the Lord uh, rescued the nation of Israel from Egypt. Lumabas sila doon. But later, He destroyed those who did not remain faithful. Yun yung phrase na yun na napakahalaga. Then verse 6 dito, and I remind you of the angels, ito na naman yung pinapaalala ko sa inyo, who did not stay within the limits of authority God gave them, but left securely or left the place where they belong. Meron po silang jurisdiction Ang mga angels po, nung panahon na yon, they follow order. But this time, they did not follow the orders of God dahil meron nagsulsul sa kanila. Ano ho? God has kept them securely chained in prison of darkness, waiting for the great day of judgment. Yung mga angels na ito, naging demon sila. Verse 7, and don't forget, pinapaalala ko uli sa inyo, sabi niya, Sodom and Gomorrah, their neighboring towns, which were filled with immorality and every kind of sexual perversion. Those cities were destroyed by fire and served as a warning of the eternal fire of God's judgment. So tatlong example itong binigay ni Jude dito. Ano po? At pinapaalala niya sa atin kung gaano ka-serious yung false teaching. Now, meron po tayong word study ngayon. Siguro po sa iba sa inyo ay bago ito, sa iba sa inyo ay old vocabulary na ito. Mula sa Britannica or Encyclopedia Britannica, we would like to talk about apostasy. Ano po yung apostasy? Apostasy involves completely leaving or rejecting the faith as a whole. If you would remember doon sa first John study natin, there were those who left the church because they were not of us, sabi ni John dito. Umalis sila completely from the church kasi nga ay hindi talaga sila kasama natin. Ito po yung mga apostate. Talagang tumalikod sila, umalis sila sa church. Pero yung pangalawang vocabulary, heresy. Now, in contrast, it implies maintaining an adherence to the religion while simply disagreeing with or rejecting one or more specific doctrines. Nandun pa rin sila sa simbahan, kasama pa rin nila, pero meron siya mga tinuturo o kaya may pananampalataya o may pananaw siya na kakaiba kaysa doon sa tinuturo na talaga. Ano ho? Binabago niya yung tinuturo tungkol sa salita ng Diyos. And of course, ayaw ng Panginoon yon. This is the false teaching. Now, mula po doon sa Merriam-Webster's Dictionary, yung heretics, this is the person already, an individual who holds or profess or advocate for opinions, doctrines, or belief that directly contradict established religious ideology or social orthodoxy. Ito yung mga tao na nandoon sila, pero iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang opinion, iba yung pinaniniwalaan nila. Ano ho? So, ito po yung mga false teachers. Yan po yung ating vocabulary ngayon. So, babalikan po natin viewing it or reviewing it from verse 3 to 4, yung warning against heretics, yung mga false teachers dito. Yung sa verse 3 po, makikita natin doon, which actually nire-review lang po natin, they should be opposed by believers. In fact, tayo po mga tunay na mananampalataya, tayo na nagtitiwala sa salita ng Diyos, hindi natin gustong kasamahin yung mga taong yon. Expose them, sabi nga sa Bible, and even don't have anything to do with them. Kasi nga, mahahawa at mahahawa ka. Nung COVID panahon ba, kung ikaw ay makakita ng isang tao may COVID ay, halimbawa, di mo na makaano-ano, gusto mo bang maki-chika-chika sa kanila? At siguro after the day is over, meron ka na rin COVID. So the best is stay away from them. Secondly,
they creep into into the church secretly. Dahil nga ay meron silang tinatago, dahan-dahan lang silang pumapasok sa church kasi nga mga espiya ito ng kaaway. Hindi nila ilalantad yung kanilang mga itinuturo pero unti-unting ipinapasok nila. Thirdly, they are ordained to condemnation. Talagang meron silang pagpaparusa na galing sa Panginoon Diyos. Kasi nga mali yung ginagawa nila eh. Alam po ninyo, kung alam nyo tama yung pinaniniwalaan ninyo, confident ka na nasa panig ka ng Panginoon Diyos. Pero kung alam mo mali yung ginagawa mo, confident ka rin na ikaw ay parurusahan ng Panginoon Diyos. Pang-apat, they are ungodly. Kasi nga meron na silang deceit, may pagsisinungaling na sila, may pandaraya na sila, meron na silang paghatak sa mga tunay na mananampalataya na tumalikod sa Panginoon Diyos at maniwala doon sa kanilang tinuturo na mali din naman. Ano po? Pagkatapos number 5, they are immoral. You know what? When you are ungodly, the next thing that you will do is that you will be immoral. In other words, you will not follow the proper trends. You will not follow the proper beliefs and even decorum sa isang church. To the point na pati sa inyong pamilya, mangdadaya ka na, magsisinungaling ka na. And the number 6, they deny the Lord God because they do not want to believe the Bible. They have their own mindset. Meron silang Gnosticism. Pinapaira nilang magagaling sila, matatalino sila, may logic sila, intellectual sila. Tinataasan pa nila ang salita ng Diyos. To the point na hindi na ang salita ng Diyos ang kanilang pinangahawakan, kundi yung logic na nila, yung kagalingan nila. I was mentoring a person like that dati, pero every time na mag-discuss kami, laging iba yung kanyang pananaw, iba yung kanyang paniniwala. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi magtatagal, magtatayo ka ng kulto kasi nga sa paniniwala mo na mali. Kahit na nagbibigay na ako ng mga Bible verses sa kanya, ayaw pa rin niya maniwala. Sabi ko, sorry, I could not mentor you anymore because I know you're going to deviate from the Word of God. Heretical yung iyong tinuturo. There was one time in my ministry, I was even branded as a heretic. Pero eventually, yung nagbabrand na heretic, lumabas, siya ang heretic. Kasi nga ay napatunayan mula sa kanyang buhay to the point na nasira ang buhay niya, nasira ang ministry niya, wala na siyang pamilya ngayon. And of course, we're not happy with that, but nevertheless, people will say that true believers are heretic, but actually, they may be the one who are heretic. Now, 6 po yun na po. Number 7, ito na po yung ating body ng ating pag-aaralan ngayong gabi nito. They are sure to be judged. Sigurado sila, nahuhusgahan sila at parurusahan sila ng Panginoon. Nagbigay ng 3 halimbawa dito si Jude. Number 1, the believers in Israel were judged. Yung mga Israelite na mga pinili ng Panginoon Diyos, sila ay hinukuman ng Panginoon. Verse 5, so I want to remind you, though you already know these things, that Jesus Christ or Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt, but later He destroyed those who did not remain faithful. Niligtas sila ng Panginoon mula sa Ehipto, ginagabayan sila, binibigyan sila ng pagkain, pinoprotektahan sila, pero sila ay pinarusahan pa rin ng Panginoon. Bakit? Dahil meron silang ginawa na hindi tama. They were unfaithful. They were disobedient to the Word of God. Yung first phrase po, nais ko lang pong banggitin ito, yung I want to remind you. Alam po nyo sa verse 5, I want to remind you. Verse 6, I want to remind you. Verse 7, I want to remind you again with the paraphrase phrasing niya na yun, na pinapaalala niya muli. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang daling makalimot ng isang mananampalataya. Lalo na kung hindi natin ginagawa palagi, kung hindi natin regularly na ginagawa, ang daling makalimot ng isang mananampalataya. Halimbawa, kung tanungin ko sa inyo, ano ang message ng Sunday? Most probably hindi na ninyo maaalala. Ano ang message 2 weeks ago? Hindi na ninyo na maalala. Ang dali natin makalimot. Kasi nga po ay meron tayong iba't ibang ginagawa, meron tayong iba't ibang focus to the point na what we have heard a few days ago, it would lose in our memory. Now, we could only retain, ito tinuturo ko palagi, we could only retain 15% of what we hear after a day. 15% lamang. And we could retain 35% of what we read after a day. We could retain 75% of what we study after a day. And
we could remember 100% of what we memorized after a day. Proven na yun. Maliban lang ginagawa mo talaga na regular na routine na yan, you probably would not forget it. Pero yung mga biglaan o kaya yung isang beses lang, mawawala ka agad. It's so easy for us to forget, especially when we don't put our heart and mind into it. Alam po niyo yung hand natin about studying the Word of God? Hear, read, study, memorize, meditate, and apply the Word of God. You know what makes the Bible, our hand grip the Word of God fully? Apply. Tingnan niyo ito. Kung ang hawak ko dito ay ganyan lang, ang daling bunutin. Kung ganyan lang, ang daling bunutin. Kung ganyan lang, ang daling bunutin. Pero pag talagang ganyan, mag-aagawan tayo. So you apply it. Pag ina-apply natin yung salita ng Diyos sa buhay natin, mas matindi ang grip natin to the point na hopefully we would not forget. Ngayon, pinaalala niya ito, ilang beses niya sinabi, yung Exodus statistics, yung kanyang binanggit dito, verse 5b, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who did not remain faithful unto him. Ay, meron po tayong graph doon sa isa kanina, ano po, yung forgetting graph, ano po, after 7 days, you know what? You would only remember 5% of what you heard. Or maybe even read. Wala na way. That's the point na ngayon. Dito po nakita natin sa graphics ano yung Exodus statistics. Nakita po rin yung mga patay doon. Yung mga tao na umalis sa Egypt ay namatay. Bakit? Reason po, from our study from last Sunday sa Joshua chapter 5 verse 6, the Israelites had traveled in the wilderness for 40 years. Imbis na ilang araw lang sana, until all the men who were old enough to fight in battle when they left Egypt had died. Yung mga umalis doon sa Egypt na mga matatanda na pwede makipaglaban, namatay silang lahat. Nakita niyo naman yung illustration dyan. Ano? Bakit sila namatay? For they had disobeyed the Lord. And the Lord vowed that he would not let them enter the land he had sworn to give us. Ito si Joshua nagsasalita, a land flowing with milk and honey. Yung mga lumabas doon sa Egypt, nangamatay na sila. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil nagkasakit sila. Imagine, the Lord was protecting them. Even yung damit nila, even yung sapatos sila, sandalya sila, hindi lumuluma. Pagkain, they were being provided by the Lord. Carbohydrates in the morning, protein in the evening. Tubig, binigyan sila ng Panginoon. Pero dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon, mas maraming namatay sa pagsuway sa Panginoon. Kinain ng lupa, nasunog sila, kinagat sila ng ahas, kinidlatan sila. No? Yung iba yung nakamatay sila sa plague. Pero yung pakikipaglaban nila sa mga kaaway nila, lagi silang nananalo eh. Natatalo lang sila pag sumusuway sila sa Panginoon. Pero that was because they disobeyed the Lord. Even Moses did not enter the promised land because he disobeyed the Lord. Sabi niya ay, nung nangailangan ng tubig, hampasin mo yung bato. Hinampas niya, nagkaroon ng tubig. Nung later on, nagbabiyahe na sila ulit, nauhaw muli yung mga tao. Moses, nauhaw na naman kami. Sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Alam ginawa ni Moses? Hinampas niya yung bato. Nagalit ang Panginoon sa kanya. Dahil sa pagsuway mo, hindi ka makakapasok sa promised land. Now, that is very important because the rock is the picture of Christ. You only nail Christ on the cross. Pero pag lagi mo siyang ininail sa cross dahil sa kasalanan mo, ibang usapan na yon. Ang tigas na ng ulo mo, ang tigas ng puso mo. And because of that, Moses was judged by the Lord. Kung minsan sa Old Testament, daming mga pictures of Christ. In fact, yung pinag-usapan natin last Sunday doon sa Passover, that was a picture of Christ, His blood shed on the cross. So dahil doon, nangamatay sila. Kaya sabi ni Jude dito, alalahanin mo yun, natatandaan mo yun, wag mong kakalimutan yun. Kasi nga, kahit na mahal na mahal sila ng Panginoon, dahil sila'y sumuway, pinagalitan sila ng Panginoon, to the point na namatay pa sila. Hindi lang yun, sabi niya, meron pa, the rebellious angels were judged also. Ay, hindi lang pala yung Israel ang mahal ng Panginoon, verse 6, and I remind you of the angels who did not stay within the limit of authority God gave them,
but left the place where they belong. Sumuway sila sa Panginoon kasi may nagsusul sa kanila. God has kept them securely chained in prison. Nasa impyerno na sila of darkness, waiting for the great day of judgment. They were angels serving the Lord. Now they are demons serving Satan. Alam niyo kung sino yung leader nila? Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. Mapapansin niyo kung sino ito. Sabi dun sa book of Isaiah, "How are you fallen from heaven, O shining star, son of the morning? You have been thrown down to the earth, you who destroy the nations of the world." He was talking about Lucifer. He was talking about Satan dito. "For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens, and I will be like the Most High God." Gusto niya maging Diyos. Inilikha lang siya ng Diyos. Now, if you ask yourself, may mga tao bang gusto maging Diyos? Ang dami. "Lord, I worship you. You are the leader of my heart. I surrender my life." Pagdating ng Lunes, ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko. Uy, sandali lang. Have you ever asked the Lord before you made that final decision? And then verse 15, sabi dito, "Instead, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depth." From Lucifer, who was the best and honored by the Lord to a certain level, he became Satan, the leader of the demons. Kaya nga sa 2 Peter chapter 2 verse 4, "For God did not spare even the angels who sinned," nagkasala sila. Dahil sa kanilang disobedience sa Panginoon, andyan na yung immorality, andyan na yung kung ano-anong pinaggagawa nila. You know what? When you disobey the Lord, lahat ng kasalanan ay possible mo magagawa dahil sa pagsuway mo sa Panginoon. Kaya kung minsan nakala natin yung pagsuway sa Panginoon, okay lang, nagbabranch out yan sa iba't ibang mga kasalanan tulad ng ginawa ng mga angels na naging demons. So sabi dito, "For God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell. In gloomy pits of darkness are being held until the day of judgment." Nakakadena yung iba doon, yung iba ay malaya na nangtutukso sa atin, but they are awaiting the judgment of the Lord. These are angels, ha? These are angels that were created by the Lord to minister to Him. Now, sa preacher's outline, let me read it to you po, ano yung parang commentary niya dito. "Eons ago, in the distant past, or many, 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 many years ago in the distant past, Satan, whose name was Lucifer, was apparently the highest created being created by God." Pinakamataas. Kasi he was one of the three archangels. Leader of the band, ika nga. But he did what most people have done. What did he do? He chose his own way. He rebelled against God, and he led a host of angels to rebel with him. Sinama pa niya ibang mga angels na under his authority. Therefore, God judged him and sent him from his exalted position into hell and became the enemy of God. Now ito po, if God judged such glorious being, how much more will He judge man? Especially if they teach false doctrine and mislead people. They were His servants and ministering angels, but they sinned, so they will be punished. Kaya yung pong ibang mga nagsasabing Christian sila tapos nagtuturo na sila mga maling doktrina, you could imagine what would happen to them. They will be punished by the Lord. Kaya nga kung minsan akala natin, yung pagtuturo ng mga mali, akala natin okay lang o kaya ay simple-simple lang. Hindi po, antindi ng parusa ng Panginoon dyan. Kasi hindi lang ikaw nagkasala, nagdamay ka pa ng iba sa kasalanan mo. Pangatlo na example niya dito, Sodom and Gomorrah were judged. Sino ba itong Sodom and Gomorrah ito? You remember si Lot at saka yung wife niya. Verse 7, "So don't forget
Sodom and Gomorrah and their neighboring towns which were filled with immorality and every kind of sexual perversion kasi nga ay ayaw nila sumunod sa Panginoon ay gusto nila yung sarili nilang kalayawan. Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God's judgment. Paalala ito, sabi niya, pag kayo gumagawa ng hindi tama, parurusahan kayo ng Panginoon. They were important to God. In fact, doon pinapunta ng Panginoon sila at hindi po ba? Kasi mga kamag-anak nila ito eh. Pero kahit na kamag-anak nila ito, kahit na katribo nila ito, yung mga nandoon, they were disobedient to the Lord. They were living a life that was immoral before the Lord. But they were punished and they were wiped out. Sodom and Gomorrah. Kaya ngayon pag merong mga kasalanan na ginagawa yung mga tao na hindi dapat, sodomy ang tawag nila doon. Mayroon pa tayong mas maliit na word doon, LGBT. Yeah. Akala natin okay lang yon, hindi po. Kaya dito po, nais kong makuha natin ngayong gabi ito, matakot tayo sa punishment ng Panginoon. Kasi hindi biro na maging heretic. Alam niyo, ginagawa nila nung medieval times sa mga heretic, yung iba naman ay talagang inakusahan na lang nila na hindi naman totoo, sinusunog. Sinusunog. But now, if the Lord will be the one who will judge a heretic, you think that is a misjudgment? No, God knows everything. God knows everything. So don't forget these principles po natin. If God judged Israel and the angels, Sodom and Gomorrah, won't He judge and punish the false teachers severely? Kaya kami po, ingat na ingat kami pag nagtuturo kami ng salita ng Panginoon Diyos. It takes us days for us to study the Word of God. Different materials we are using. Sabi nga nung isa nag-graduate natin from Foundation for Christian Leadership, ay ngayon ko lang natanto na napakahirap pala mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng kwentong kutsero lang eh. Hindi po pwedeng kwento-kwento ka lang. You get it from the Word of God. You even confirm na ito ba yung tinuturo ng Bible. Sometimes we even talk to other people about confirmation. Now, meron pa ibang principles na nais kung makita natin dito, no? Let us not take lightly if someone becomes a heretic because God will definitely judge and punish them in time. In other words, pwede tayong mag-rebuke sa kanila in love, pwede tayong mag-remind sa kanila na wag nilang gawin yun, wag sila magturo ng iba-ibang mga pagtuturo na hindi tama. I remember meron tayong isang sikat na pastor dito sa Pilipinas, nagturo siya ng hindi tama. It was a heretical teaching. Pinagsabihan siya ng mga Christian authorities, hindi nakinig, tinuloy pa rin siya. Alam niyo nangyari? Talagang binan na siya sa mga Christian organizations and eventually he left the country. Hindi ko nasasabi ng pangalan niya. He was rebuked. He was rebuked in love, but he didn't want to change. Another, don't be a false teacher. Don't be a heretic yourself. Ingat tayo doon. One time, tinuro ko na yung cleanliness is next to godliness. Ang version. Maaaring nasa principle of the Word of God. Kaya lang, kung minsan, ini-equate na natin sa salita ng Diyos. Yun lang naman sa Bible yun eh. And kung minsan, we quote phrases o kaya we quote quotations that are not even part of the Bible. Let's be very careful with that. And lastly, base your belief on the Bible. Kaya nga napakahalaga, mabasa natin yung Bible. Pastor, nabasa ko na eh. Alam niyo maganda yung paulit-ulit. Pwedeng iba-ibang version para na sa ganun ay pag mayroong ibang word na o ibang vocabulary na nabanggit doon, familiar ka doon kasi nga nabasa mo sa ibang version of the Bible. At hindi ka mawawala doon. So mga kapatid, let's guard our faith. Contend for the faith. Itong pinag-aaralan natin, ito yung pinaka-overall title niya is Contending for the Faith. How do you do that? Know the Word of God. Hindi yung listen lang. Know the Word of God by reading it. Stand on the Word of God. Panindigan mo dahil ito tinuturo ng Bible. Ang maganda nito, pag nabasa mo sa Bible, kahit na mayroong kaibang pananaw, ay hindi, tatanggalin ko na yon. Ito nang tinuturo ng Bible ang aking paninindigan. Third, obey the Bible.
Baguhin mo yung mindset mo, baguhin mo yung setup mo, baguhin mo yung mga iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, and you base it on the Bible. And then live it out faithfully until the end. That will be the only time we would be able to really not forget the teaching of the Word of God because you are living it out daily. Character change. Character change. So mga kapatid, napakaiksi po yun na po, pero napakalalim. Huwag natin lapastanganin ang salita ng Diyos at ang utos ng Diyos. Kasi hindi nagbibiro ang Diyos. Matindi siya pag nagalit siya sa atin. Ay, grabe. I have seen people who are suffering because of their disobedience to the Lord. Grabe. We're not happy with that. Kaya lang it happens. So the best, let us guard our faith. God bless all of us. Tayo po'y dumako ngayon sa prayer time na kasama si Kuya Aaron. Till next Wednesday again. God bless you. July na. Bel, thank you. Maraming salamat po, Pastor Frank, and good evening po ulit sa bawat isa mga kapatid. At ngayong gabing ito ay tayo po ay dadako sa ating prayer time. And marami po tayong mga na-encounter na hindi naging maganda sa ating paligid, sa ating mundo, sa ating bansa. And maybe mga kapatid, this is the time to come before the Lord and let us pray for one another. Pag-pray din natin ating mga mahal sa buhay. Nakasama natin ngayon dito sa loob ng ating tahanan. Mahal sa buhay, mga kaibigan na nasa labas din hanggang ngayon. Let's come to the Lord in prayer and gagamitin po natin yung prayer na acts, that is the adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Sige po, before we proceed, let's bow our heads and let us close our eyes. Let us come to the Lord in prayer. Let us pray. Shall we pray? Father, we thank you once again for the good message and the good reminder na binigyan niyo po sa amin ngayong gabing ito. At sa time na ito, Lord God, as we come before you, as we pray for each and every one, at may lapit namin, Panginoon, na aming mga naramdaman, aming mga saloobin sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, gabayin niyo po kami. Buksan niyo po ang aming puso at isipan ngayong gabing ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we start, mga kapatid, this is the time to glorify the Lord. This is the time to praise Him for who He is and for what He has done. Kung meron po tayong mga na-achieve, kung meron po tayong na-receive na blessing, or hindi man material na bagay, or marahil gumaling na tayo sa ating pakiramdam, naging safe ang lahat, maybe this is the time, mga kapatid, no, to come before the Lord, to worship Him, and to glorify Him through prayer. Let us pray. Let us pray.
Muli, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat dahil nagkakaroon kami ng pagkakataon upang purihan ka, pasalamatan ka, sambahin ng iyong pangalan. Panginoon, sa mga araw na dumaan na kami po ay um, makapaglingkod para sa inyo at magawa namin ang aming mga ministry sa ibang tao at may bahagi din namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. Lord God, sa ganito pamaraan ay mag-glorify ka namin, na worship ka namin, Lord, especially through this kind of prayer, especially in listening through your word this evening. We thank you, Lord God, once again. We praise you in Jesus' name. Amen. As we continue, mga kapatid, sa ating prayer time, if sa ating puso, sa ating isip, o sa ating nararamdaman, ay meron pang bahagi sa ating buhay na hindi pa natin na isusurrender sa Panginoon, this is the time, mga kasama, no, na tayo ay lumapit sa ating Panginoon, tayo humingi ng tawad, at ilapit natin ang ating buhay para sa Kanya. Tayo pa'y manalangin, mga kapatid. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, may mga pagkakataon sa aming buhay, may mga bagay sa aming buhay na hindi namin kayang kontrol. May mga pagkakataon na nagugulat kami. May mga pagkakataon din sa aming mga buhay na minsan ay nagagawa namin na hindi dapat, hindi po kaya-aya sa iyong harapan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, humingi po ng kapatawaran. Patuloy na baguhin niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay, ang aming isipan. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin nakontrol ang aming mga bibig dahil sa aming galit, dahil sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Panginoon, patuloy na patnubayan niyo po kami. Patuloy na baguhin niyo po kami. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nire-remind niyo po kami. Patuloy na ikaw po ang kumikilos sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin, mga kapatid. At ito yung pagkakataon na tayo ay magpasalamat sa ating Diyos, especially sa nagdaang araw, maybe last week, kung meron man tayong pinalangin, pinag-pray sa ating Panginoon, whether a career, a health sa ating kapwa, or sa ating pag-aaral, this is the time to give thanks. This is the time to honor the Lord, especially yung kung ano yung blessing na na-receive natin ay maitaas at may balik natin ang lahat sa Kanya. Tayo pa'y manalangin. Let us pray. Panginoon, minsan pa lubos kami nagpapasalamat sa biyayang binibigay niyo po sa amin. Panginoon, mula sa aming paggising sa umaga, mula sa almusal na aming kinakain, mula sa damit na aming sinusuot, at mula sa mga transportasyon na aming ginagamit sa araw-araw na kami pupunta sa eskwelahan, sa aming trabaho. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang nag-provide ng lahat. Kung minsan may mga panalangin na hindi niyo po sinagot, patuloy po kami magpapasalamat at patuloy po kami magsasamba sa inyo dahil meron po kayong plano para sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat din sa kalusugan na nararamdaman namin ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa patnubay na binigay niyo po. Ganun din sa aming pamilya, ganun din sa aming mga mahal sa buhay. Ganun din sa aming nararamdaman, sa aming kalusugan.
Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po mga kapatid sa ating huling panalangin, which is the supplication. Marami tayong mga kailangang ilapit sa Panginoon, hindi lang sa mga personal prayer requests. Ganoon din sa ating mga mahal sa buhay or kaibigan na nag-approach sa atin, ay isama natin sila sa panalangin. Or probably last week or last month, patuloy pa natin silang isama sa panalangin mga kapatid. Ganoon din sa nangyayari sa ating bansa. Ganoon din sa mga recent na balita na ating napapanood at sa mga ah, balita na hindi naging maganda ganoon din sa eskwelahan at sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Patuloy po natin silang isama sa panalangin, ganoon din po ang ating personal prayer request mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nadinig niyo po ang panalangin ng bawat isa, ganoon din ang kanilang saloobin, ganoon din ang kanilang mga naramdaman. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa napakagandang mensahe na binigay niyo po sa amin. We pray, Father God, especially sa mga nangyayari sa aming bansa. Lord God, patuloy na ikaw po ang manguna sa kanila. Ganon din sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy na kumontrol at manguna sa aming mga buhay. Na magsilbing isang halimbawa na sa kung ano po aming mga natutunan araw-araw or during midweek service or sa small group po namin. Nawa, Panginoon, ay may bahagi din namin, Panginoon, sa ibang mga tao. Lord God, we pray especially for our government, especially sa mga nangyayari recently lamang sa balita. Patuloy na ikaw po ang mag-comfort sa kanila. Patuloy na ikaw po ang mag-provide, Lord, sa kanilang mga pangangailangan. At naniniwala kami, Panginoon, na meron po kayong plano para sa kanilang buhay. Meron po kayong plano, ganun din sa bansang ito. Panginoon, minsan pa, gabayin niyo po kami. Ganun din po sa mga susunod na araw at sa mga darating na linggo. Sa ilang po ang papurit pa sa salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Muli po, tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo at sa susunod na midweek service. God bless po.